Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by DWSI 864. Tungkol ito sa BICAM deliberation kung saan sumabog sa galit si Senator Loren Legarda at nilecturean niya ang both ang executive department, ang PBBM admin, lalo na yung gumagawa ng budget, and of course mga congressman. Kasi ang hilig nila ng insertion, yan ang problema natin. For 3 straight years ng administrasyong ito, ang dami nilang ini-insert. Mabuti na lang may mga matitino tayong senadora. Ayaw namin ng insertion, bakit hindi nyo ilagay sa NEP? Kung importante yan, ilagay nyo sa NEP. Noon. Salamat. Saludo ako dito kay Senator Legarda. Pakinggan natin. Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure Program, the President's Budget. That's why ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. 22% of our people who are in Mindanao, 22% of the 119 million Filipinos. Do we know about that? Why there's nothing here? Zero? Mr. Congressman Rufus, it's not in the NEP. The agency did not request for that. So I think the most appropriate agency to talk to and inquire about that is the Department of Transportation. Ito. Alam nyo, pare-pareho naman tayong mga nagtatanong sa ahensya. Yung mga ahensyang yan, sang-ayon ako sa inyo, kailangan. Bakit hindi liligay sa NEP? Hindi naman trabaho ng senador, ng chairman ng finance, sagutin ang ahensya, bakit wala sa NEP? Yun na yung tanong namin, bakit nga wala sa NEP? Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon, ba't wala sa NEP? Thank you for the lecture, Senator Loren. I'm not lecturing. No, we thank you really. You're really saying the right thing. No, But it's true. anyway, Because I was there for 5 years, and sometimes, hanggang last minute, they submit in the BICAM. Why should they submit in the BICAM? Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure Program, the President's Budget. That's why ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. Yes. And then they come to a senator during the plenary, isingit nyo to. Ayaw namin. Okay, we amend, but there's only limited fiscal space. And then now, a veteran congressman asks the first-term chair of the Finance Committee, why is it not there? I'm sorry, I have to answer for him. Of course, he can very much answer that, but if it's not in the NEP, what do we do, right? I also agree with Senator Legarda and the chair. So therefore, I think Secretary Banoy Lopez is listening to us now. The suggestion of our senator is probably in the next cycle for 2027, we should be able to have that. And, If I may add, after this, let's organize the oversight committee so that walang masama, we are consulted when they do their NEP. Masama ba yun? Hindi. Kasi lahat ng output natin, sabi natin, bakit ang DND puro infra, ba't kulang sa ganito? So, example yung DND, bakit ito, wala yung Mindanao Rail? Agree kami dyan. Yes. Ano mang priorities nila, di ba? Kaya hearing tayo ng hearing. Gawa tayo ng monthly oversight committee ng bicameral. Tanungin nyo yan, kaagad. Galing. Sang-ayon ako dyan. I agree again with Senator Legarda. Now, alam mo, Why should they submit in the BICAM? So, anong nakikita dito? Incompetence o kulang sa concern? Gawa sila ng NEP. Tapos, mamaya, singit-singit. So, dalawa lang yan eh. Yung pagsingit-singit, nasanay na sila for 3 straight years. Dahil, yun na nga yung pork barrel. Dineclare na ng Supreme Court na unconstitutional ang pork barrel. Kaya lang, itong administrasyong ito, dahil sa incompetence, kapabayaan, walang pakialam, basta, grabe.
trilyones ang nawawala o nalulustay. Sabi ni Congressman Erese, 2023, 300 billion ang insertion nila. Sa 2024, lumobo 500 billion. 2025, nabawasan ng konti, 430 billion na isingit pa rin. Despite na nagbeto-beto ko ng Pangulo, 430 billion pa rin. Bakit? To me, that's incompetence. So salamat na lang at na-expose na ito para hanggat mari maiwasan na yung insertion. Salamat tayo at mayroon tayong mga matitinong senador. In fairness, halos lahat ng mga senador natin ayaw ng insertion. At ang mga nangunguna sa ayaw, of course, yung chairman ng Finance Committee ng Senator Gatchalian, saludo ako sa kanya. Tapos back up sina Senator Ligarda, Senator Aimee, sino pa yung isa, Senator Pia. Sila yung bumanat sa DPWH na ayaw nilang ibalik yung nakaltas 45 billion dahil ano ba kayo? Pumayag ka, sabi nila kay Dizon, pumayag kang kaltasan namin, ngayon ipapabalik niyo. So ito yung reklamo ni Congressman Rufus Rodriguez. Believe din ako sa kongresista na yan. Nakafocus siya sa welfare ng taga Mindanao. Parang ang nirereklamo niya, zero budget yung infrastruktura sa Mindanao sa road network ata. Zero. Ang dami. Kaming taga Mindanao, ang dami. 22% kami sa buong population. Bakit zero ang budget sa DOTR para sa infrastructure ba yun o road networks? Nirereklamo niya yan eh. Hanggang ngayon wala sa sana nakikinig ang DOTR, sana nakikinig ang DPWH sa Talakayan. Mahiya naman kayo na nilelekturan kayo ng senadora, hindi nila trabaho ang pagsingit-singit. Kung importante yung item na yan, ilagay nyo na sa NEP. Hindi na yung singit-singit pa. Tama na yun. PCIG report, malala ko. King and Queen of Insertion. Sino? House Speaker mismo. At saka Chairman ng Appropriations Committee. Ang dami nilang isiningit. Grabe. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Tango na gyud ni Kuya ang iyang atop nga trapalang. Tagaan na siya og yero. Kaya pa ako siya sa ito. Teka ga. Salamat sa Ginoo nga nagtabang sa amoa o sa naghatag sa sin. Kung para ang among ato, di gid siya magbugay. Dili naman siya madaot. Oo. Napila na day kabulan ang inyong atop nga trapalang. Dugay na. Bulan. Duha ka bulan lang. So karon nakaatop na mog bag-o. Di kayo mong pasalamat nga
Nakaatop namin yung kuan sin. So, salamat kayo. Salamat kaayo Oo. sa nagatag ani. Oo, thank you.